Sinabi to ni Coach Steve Kerr, mga idol, matapos ang pagkatalo nila sa Lakers. I saw an 8-second violation. It was pretty obvious. So, very disappointing. Nakita daw niya at obvious daw yung 8-second violation ng Lakers at ito po yung tinutukoy niya. Ang score po kasi ay 115-109 mga idol, and may 1 minute and 2 seconds na lang po ang nalalabi sa ating laro. Marami-rami pa yan, pero may 6 na puntos na lang po na lamang ang Lakers at nasa momentum na itong Warriors. Then makikita natin na binababa na ni Gabe Vincent ang bola kung saan nagbibigay ng press itong Warriors gawa nung naghahapit na nga silang makahabol. Single coverage to ngayon pero nakitulong po si Podziemski dyan at tuluyan na ngang naharas si Gabe dito mga idol. Tapos makikita nyo sa oras na 16 na po ito. Kaya si Draymond nakataas na ang dalawang kamay at nagsisimula ng magreklamo sa referee. Tapos lahat na sila, si Draymond, si Steph at si Podziemski. Mga nagrereklamo na sa ref dahil mukhang violation nga to dapat para sa Lakers. 8-second violation pero wala tayong maririnig na pito kay ref at play on lang sila. Nagdabog na tuloy si Draymond at dahil nga sa mga ganyan ng dubs ay naka-easy dakdak itong si Hachimura. Kaya naging controversial nga yung play at yun yung unang tinanong kay Coach Kerr matapos ang laro. Kasi kung ating babalikan mga idol, pagpatak ng 16 ng oras hawak pa ni Vincent yung bola. Diba 24 minus 8 equal 16? So dapat tinawagan na ng ref yun, diba? Pero walang tawag mga idol. Actually napasearch nga rin tayo dyan at napag-alaman ko rin na ayon dito ay Google, tatawag ka lang ng 8-second violation kapag nakaabot na sa 15 seconds ang oras sa shot clock, hindi po 16 seconds. Dito rin po sa Hoops Hype sabi nila na ang 8-second violation daw ay nangyayari kapag ang shot clock ay umaabot ng 15 seconds na, hindi 16. Then ang explanation mga idol ay dito sa Reddit thread na ito. And I quote, "People apparently seem to think that once the clock reaches 16 seconds, it has been 8 seconds. This is false because the clock starts at 24 seconds and counts down. Once it displays 16 seconds, it has only been 7 point blank blank seconds. The instant it hits 16 seconds, it has only been 7.01 seconds for example. It is only when the shot clock reaches 15 seconds that a full 8 seconds has passed." At totoo nga mga idol, hindi ko natatagalugin yan. At ito example, dito nung 2020, matapos nga po ang nakabibiglang balita kay Kobe, itong si Dame po ay nag-commit ng 8-second violation. Makikita nyo yung mismong shot clock dyan sa ibabaw ng board, tapos itong si ref number 11 na pumito na lang nung nag-15 na, hindi nung nag-16. Klarong-klaro naman. Kaya rito mga idol, bagamat obvious po ang pagkakaroon ng possession ni Vincent habang nasa 16 second mark yung shot clock, legal pa rin yan. Ang hindi ko lang sigurado mga idol ay ito. Nung nag-15 na yung oras, it looks like hawak pa nga po ni Vincent yung bola or at least yung mga fingertips niya. Or maybe not. Wala kasing ibang angulo idol pero siguro sa paningin ng mga ref nabitawan na ni Vincent yan enough na hindi na siya tinawagan. Then basically, sumuko na lang din kasi yung Warriors sa possession na ito Pwedeng mag-abang si Green dyan ng pasa papunta kay LeBron pero pinili niyang magreklamo na lang. Pwedeng makipressure si Hill dito pero nagreklamo na lang din kaya wala. Nabutasan na lang din sila. Ako hindi ko nga rin yun alam talaga na sa 15 second mark pala tinatawagan yung 8 second violation at hindi sa 16. Anyways, try natin gumawa ng isa pang video patungkol sa laro na ito kung gusto nyo. Inuna lang natin yung play nga na naging controversial sa dulo. Pero sa inyo ba? Violation ba dapat yon para sa Lakers? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.